Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ilang oras nga ba yung trabaho ng domestic helper dito sa Hong Kong? Kasi nung bago ako dito, akala ko mahaba yung pahinga dito, so hindi pala ganun. Pero at least, mas sa Middle East kasi alam ko na talaga na yung pahinga doon is konti lang. Masaya na yung kapatid ko sa 4 hours na tulog. So, dito naman sa Hong Kong, depende sa amo. Dito sa akin, nagigising ako ngayon kasi may pasok ang bata. 5:45 or 5:40. Tapos, magluluto na ako niyan. Saing ako. And luto ako ng pagkain lahat-lahat sa tanghalian niya. And magpe-prepare ako ng prutas niya tsaka sa amo kong lalaki. And then, alas 7, babangon na yan sila, alis na sila 7:30. Tapos buong araw na lang ako dito sa bahay. Minsan lang umuwi yung amo kong babae. Mostly is ako lang talaga mag-isa dito sa bahay. And yun yung time na nakakatulog ako. Kasi usapan namin ng amo ko, makakatulog ako kapag may pasok yung bata. So, minsan pag wala na akong ginagawa, 1:30, pumapasok na ako dito sa kwarto, natutulog na ako. Pero kapag marami, alas 2 ako natutulog. So, may 1.5 hour ako kapag 1:30. Pero kapag alas 2 na, 1 hour na lang yung tulog ko. So, natutulog ako dito sa kwarto. And then, sa gabi naman, ngayon, kahit may pasok ang bata, gabi na natatapos alas 10, 10:30, ganyan. Pero depende, minsan maaga din, alas 9, pinapapasok na nila yung bata kasi pinapatulog na. Pero kasi may mga, pa siya, homework pa siya, extra class niya na English, tinatapos pa yun, ang dami. Kaya late na siya natutulog. So, late na din ako nakakatulog. Nakakapasok ako dito sa kwarto, 11:15. So, 11, tas magsi-cellphone pa ako, katulad nito, nag-i-edit ako, ako. So, nakakatulog ako niyan 12, 1, 2, 3, 4, 5. Meron akong 5 hours na tulog, plus natin yung 1 hour na tulog ko sa hapon. So, meron akong 6 hours. So, okay na yon, hindi na mabigat sa ulo. Bumabawi na lang ako ng tulog kapag day off ko, Sabado, kasi gumigising ako 8:30 na, ayan, or depende sa Pero, pag wala yung amo ko dati, nagising ako alauna na ata. Ay, nahulog siya. So, pag nandito sila, kailangan ko pa ding ng mainit na tubig. So, kaya nagigising ako 8:30 or 9. Pero pag wala sila, malaya ako nakakatulog. So, bumabawi ako ng tulog kapag Sabado. And then, Sabado ng gabi, maaga din ako natutulog. Tapos, Linggo, nagigising ako 6:50 na. Kasi wala namang pasok yung amo kong lalaki. So, late siya magigising. Late na rin ako babangon. Kasi magsi-cellphone lang naman ako niyan sa labas. And also, guys, dito sa Hong Kong, depende sa amo. Yung ibang amo is maaga nila pinapatulog yung katulong nila. Katulad sa mga tatagal na dito. Alam niyo yung pahinga nila, 7, 8:30. Nakakaingit, diba? And may iba na gising nila is alas 9, alas 8, ganyan. Nakakatuwa yung ganyan. Swertihan lang talaga sa amo. Kasi first job ko to dito sa Hong Kong, hindi ka pa pwede makapamili. Pero kapag nag-finish ka na ng contract and mag-apply ka sa iba, so baka nandun yung swerte mo na maaga, na late na magigising, ganyan. And alam mo, sa kanila naman, maaga sila natatapos, pero mahilig sila mag-cellphone. Kaya minsan hindi rin sila nakakatulog. So, depende lang talaga sa tao kung gusto mong Ako kasi, sleep is life sa akin. Kapag hindi ako nakakatulog ng mga 5 hours, ganyan, binabawi ko yan. Kasi mabigat siya sa ulo. So, kailangan kong matulog ng medyo mahaba-haba sa mga susunod na araw. So, at least okay pa naman. Thanks God, 1 year and 3 months, nakaya ko yung gantong tulog. Sa Pinas, yung tulog ko is 9 hours talaga yan everyday, promise. Nagkakaroon lang ako ng, tawag nito, 6 hours na tulog kapag office day namin sa office. Kasi kailangan kong gumising ng alas 5:30. Kasi nga yung train sa Pinas, ganyan, mahaba pila, minsan nagkakaaberya. So, kailangan kong maging advance. Alas 7 pa naman yung ando na kami sa office, pero 5:30 naliligo na ako. Kasi sa Pinas, iba, diba? Dito sa Hong Kong, aalis silang nag-toothbrush lang. Sa Pinas, hindi ganun. Maliligo tayo kahit maaga. Nakakaano yung ganung pag-uugali natin na bago tayo lumabas ng bahay, naligo tayo. Dito, lalabas ako. Alam niyo yung pag day off ko, hindi ako naliligo niyan.
sa gabi ako naliligo. Katulad nito, gabi ako naligo. Kinabukasan gigising ako, wala nang ligo-ligo. Sa gabi na naman uli ako makakaligo. So, nakakamiss yung sa Pinas na kahit malamig yung tubig, kahit, alam niyo yung December, habang mag-office day kami, nagmumura ako sa sarili ko. Putang ina, lamig-lamig, nag-aaway kami ng sarili ko. Syempre, sa atin, wala namang heater-heater dito lang sa Hong Kong. So, 9 hours yung tulog ko. Kailangan ko pang matulog dati, mag-inom ng cetirizine para lang makatulog ako ng 9 hours. Alam ko mali yun, pero kailangan kong mag-cetirizine kasi minsan kapag office days, nasanay ako na yung tulog ko is alas 2 na ng madaling araw. So 3 hours na lang yung tulog ko, hindi pwede. Kailangan matulog ako alas 11. Ginagawa ko, iniinuman ko yan ng cetirizine para makatulog ako. Yan yung pampaanto ko. Pero alam ko yung mali yun. Minsan lang naman pag nag-office day ako. So, dito sa Hong Kong, swerte ka na talaga kapag may amo ka na pinapatulog ka ng maaga or pinapapasok ka na sa kwarto ng maaga. Ako dito guys, sanay ako na gabi na kapag walang pasok yung bata, minsan alas 12, tsaka pa ako makakapasok dito sa kwarto. Tapos yung gising ko niyan is 6:50, ganyan. So, ina-adjust ko na lang. Tapos minsan pag hindi ko talaga kaya na sobrang bigat ng ulo ko, babangon ako ng alas 6:50. Tapos mag-chap-chap ako ng prutas ng amo kong lalaki nung wala pang pasok kasi nga yung bata hindi natutulog ng maaga. Alas 12, alauna na minsan na madaling araw natutulog. Aswang ata itong bata na to. So, ang ginagawa is, mag-chap-chap ako ng prutas, and pagkatapos, pagka umalis na yung amo kong lalaki, balik ako dito sa kwarto, matutulog ako. Ayan, 1 oras. Tapos, pagising ko, tsaka na ako magtrabaho. Yung amo ko kasi noon, tsaka yung bata, nagigising sila alas 12 na ng tanghali. So, ganun yung routine ko nun. Diskartean mo na lang talaga kung paano ka makakatulog. Kasi nga, syempre, yan yung kailangan natin. Ngayon nga, mabigat na yung ulo ko. Pero, hindi ko ma-imagine. Parang, nadidepress ako pag hindi ako nakakapag-upload. Kaya, talagang tinofocus ko talaga or tinatry ko talaga na makapag-upload ako bago matulog or bago ganyan. Talagang kailangan magsalita ako dito. So, bago pa ako iniisip ko na kung ano yung topic ko. So, dito sa Hong Kong guys, swertihan na lang kung meron kang tulog na 8 hours. Karamihan dito 5 hours, 6 hours lang talaga. So, depende sa amo and depende sa'yo. Kasi pag nasanay ka na naman, okay lang yun sa'yo. So, masarap lang matulog kapag winter. Ang lamig-lamig, ang hirap bumangon. So, ayun yung pinaka-struggle dito talaga. And also, mabagal ako kumilos, mabagal ako maghugas, kaya mabagal ako matapos. Minsan kasi pumapasok na yan sila anong oras, pero dahil sa bagal ko kumilos, natatapos ako late na din. Ayan yung problema din minsan. Kailangan mabilis ka. Yung ibang mga katulong dito, ang bibilis nila kumilos. Alam ko, mga flash move sila, ang bibilis nila. Samantalang ako, napaka-arte talaga, visit. Naiinis ako sa sarili ko. Tinatry kong bilisan. Alam nyo ba guys, yung ibang mga katulong, natatapos sila sa household chores nila kapag alas 9 or alas 10, alas 11, ganyan. Simula sila alas 7. Ay, Diyos mio, ako matatapos ako minsan alas 2 na. So, tingnan nyo, ewan ko, okay pa naman yung kamay ko, diba? Ayan. So, matino-tino pa yan siya. Mukha pa naman siyang hindi nalaspag. So, pero, kaya siguro din, swerte na talaga ako sa amo ko, hindi pinapakailaman yung trabaho ko. Minsan, ano-ano na lang din, petiks-petiks lang, bagal-bagal ko talaga kumilos. So, kaya yung mga nagtatanong minsan kung ano yung ginagawa para mapabagal yung kilos, kasi nga, andyan yung amo, stay in, tapos wala ng trabaho. Ang gawin nyo is bagalan nyo or inagbigay ako doon ng advice. Kapag tulog pa sila sa umaga, magtulog-tulog ka rin or kahit mag-cellphone ka dyan, hilata-hilata ka dyan. Tapos pagka malapit na silang gumising, doon ka na magtrabaho. Ganyan yung ginagawa ko para sakto pagising nila, tapos na din ako. And may anak, may bata kasi sila dito. Pag wala na akong trabaho, yung bata yung kinukulit ko, siya yung nilalaro ko. Hinahayaan lang kami ng amo ko, basta naglalaro lang kami. So, ganyan. Tapos, titigil lang ako sa paglalaro sa kanya kapag inutusan ako ng amo ko na magluto ng tanghalian. Pero, kapag hindi, ay laro lang kami buong niyan. So, kapag wala na akong trabaho, cellphone ako dun sa kusina. Yun yung tambayan ko, kusina. Nandun yung cellphone ko always. And, pagka lumagapok na yung pintuan, ibig sabihin may lumabas, sisilipin ko kung among lalaki. Mag-good morning lang ako. Kung gusto niya ng cereal, lutuan ko lang siya.
wala na akong pakialam pagkatapos. Kapag ang bata, yun, papakailaman ko siya. Lutuan ko siya, papakainin, maglalaro kami. Wala na akong gagawin pagkagising ng bata. Focus na lang ako sa kanya. And paggising ng babae, mag-good morning lang ako. Hayaan ko na siya dyan kung anong gusto niyang gawin sa buhay. Hindi naman niya siya kumakain. So, antayin ko na lang kung magpapaluto siya. Kaya yung mga diskarte dyan, guys, para tumagal at hindi masyado mapagsabihang tamad, magbagal-bagal kumilos. So, ayun lang. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye. So, may nagsasabi sa akin dyan, subscriber, na puro daw ako marites. Kaya nga, ginawa ko tong vlog na to para magmarites lang ako dito. Kaya yung channel ko, puro marites lang to in my own experience as a domestic helper. So, ayun lang. Thank you. Bye-bye.